minsan sa time ni Adan at saka ni Eve, nag-o-offer na sila. Diba? So kung naalala natin mga kapatid, yung nag-offer si Adan ay si Cain at saka si Abel. Diba? So ibig sabihin natin ngayon, ang isi-share ko sa inyo, ibalik natin sa Genesis. No? Sa Genesis chapter 4, 3 to 5, sabi niya dito, dumating ang panahon na si Cain ay naghahandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inandog ang pinakamainam na bahagi kay Yahweh. Ay nasiyahan kay Abel, si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Yan. So ano ba ang pinapahatid dito mga kapatid sa Genesis chapter 4, 3 to 5? No, ang pagbibigay mga kapatid ng paghandog ay kailangan ay lagay natin sa ating mga puso. Kasi mga kapatid, kahit gaano pa kalaki o kahit gaano pa karangya o gaano pa kaganda ang ibibigay o ibahagi natin o iaalay natin sa Diyos, kung hindi ito bukas sa kalooban natin, ay hindi ito tatanggapin. Diba? So kailangan natin mga kapatid, no, sinasabi natin mga kapatid na kailangan natin maging generous. So, given na yun na maging generous po tayo. Given na yun mga kapatid. Pero lagi natin tatandaan na ang ating binabahagi o ating pagbibigay ay mula sa ating puso. At ang sabi ni Yahweh, ang sabi ng Diyos, kinalulugan niya mga kapatid ang nagbibigay ng pusang loob. Diba? So, ibig sabihin mga kapatid, hindi po siya sa pilitan. Even though na alam natin na obligasyon natin na tulungan ang ating bahay panambahan, pero di naman natin pinipilit ang bawat isa. Ayan. So, katulad sa kay Cain at sa kay Abel, kasi yung puso ang tinitignan doon. No? Kahit nasabihin pa natin thousands of gold ang ibibigay mo, o thousands of yaman ang ibibigay mo, kung wala naman sa iyong kalooban nito, ay hindi ito tatanggapin ng ating Panginoon. Yan. So, magbigay na po tayo mga kapatid.